Sa totoong mundo ay makikita ang isang silid sa loob ng Kai family kung saan nakaupo ang lahat ng mandirigmang pumasok sa virtual world at sa gitna ng kanilang pagmamasid ay biglang namatay ang isa sa kanila dahilan upang magulat ang lahat dahil hindi nila maintindihan kung paano nangyari na ang pagkamatay sa virtual world ay nagdulot ng pagkawasak ng tunay na katawan. Naroon din ang mga martial god ng kanilang pamilya na agad sumigaw at nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na pumatay sa kanilang mga miyembro habang sila ay naririto at nais nilang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng virtual world. Sa kanilang pagtingin ay sunod-sunod nilang nasaksihan ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan habang ang bawat isa ay unti-unting nagiging abo at nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa loob ng silid. Lumapit ang isang binata sa patriarch at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin dahil isa-isang namamatay ang lahat ng pumasok sa virtual world at hindi lamang yun dahil pati ang kanilang tunay na katawan ay nawawasak na tila may gumagamit ng isang uri ng talisman laban sa kanila. Labis na nagalit ang patriarch at sinubukang alamin kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga tauhan at kung sino ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng kapangyarihan. Samantala sa loob ng virtual world ay makikita ang kanyang invisible sword ay kumikilos ng napakabilis at walang sinumang makakita rito habang isa-isang tinatagos ang katawan ng kanyang mga kalaban. Dahil sa bilis at pagiging hindi nakikita ng espada ay hindi maintindihan ng mga kalaban kung ano ang umaatake sa kanila kaya nagdulot ito ng matinding takot at pagkalito sa kanilang hanay habang patuloy silang pinapatay ni Ming at kasabay nito ay inihahagis niya ang kanyang mga talisman upang tuluyang sirain pati ang kanilang tunay na katawan. Sa gitna ng kaguluhan ay sumugod ang isang mandirigmang nasa antas ng martial god at buong lakas nitong pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang tapusin si Ming at ipinakita ang kanyang kumpiyansa sa pag-atake. Bagamat isa itong martial god ay limitado ang kanyang lakas sa loob ng virtual world kaya hindi nito lubos mailabas ang buong kapangyarihan ngunit nananatili pa rin itong napakalakas kumpara sa iba. Tumalon ito sa himpapawid at ginamit ang kanyang espesyal na galaw na Myriad World Feast kung saan ang kanyang kamao ay lumaki na tila isang bundok na bumabagsak pababa kay Ming. Nanatiling nakatayo si Ming sa ilalim ng napakalakas na atake at hindi man lamang nagpakita ng takot habang sinusukat ang lakas ng kanyang kalaban. Sa isang simpleng galaw ay itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan ang napakalaking kamao gamit lamang ang isang kamay at ipinakita na hindi sapat ang lakas ng kalaban upang siya ay mapabagsak bagamat kinilala niyang mas malakas ito kumpara sa iba nitong kasamahan. Labis na nagulat ang martial god dahil sa kabila ng kanyang lakas na umaabot sa napakataas na antas at sa kabila ng kanyang kasanayan ay hindi niya magawang talunin ang isang martial guro na tulad ni Ming sa loob ng lugar na ito. Sa puntong ito ay naghanda si Ming ng kanyang sariling pag-atake at ipinakita ang kanyang tunay na lakas habang binalot ang kanyang kamao ng talisman bago ito inilabas pataas. Sa isang iglap ay tumama ang kanyang kamao sa katawan ng kalaban at sa lakas ng kanyang suntok ay agad itong natalo na parang walang laban at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang patuloy ang labanan ay may isang natitirang miyembro ng Kai family na nakatayo sa malayo at nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ang nangyayari at napagtanto niyang hindi nila kayang talunin si Ming kaya nagpa siya itong tumakas gamit ang kanyang escape technique at bumalik sa totoong mundo. Pagbalik niya sa realidad ay nakita niya ang bangkay ng lahat ng kanyang kasamahan na tuluyan ang nawasak at naging abo kaya lalo siyang natakot sa nasaksihan. Hindi pa siya nakaka-atres ay agad siyang hinablat ng patriarch at itinaas habang hinihingi ang paliwanag kung ano ang nangyari sa loob ng virtual world at kung paano siya nag-iisang nakabalik habang ang lahat ng iba ay namatay. Ipinaliwanag ng natitirang miyembro na si Ming ang nasa likod ng lahat at maging ang dalawang martial god na kasama nila ay napatay nito at hindi ito dahil sa talisman lamang kundi dahil sa mismong lakas ni Ming. Hindi makapaniwala ang patriarch at inakalang nagsisinungaling ito dahil hindi niya matanggap na ang isang martial guro ay kayang pumatay ng ganoong kalalakas na mandirigma. Ngunit iginiit ng lalaki ang katotohanan at ipinahayag na si Ming ay hindi na maituturing na normal na tao kundi isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa isang demonyo at gumamit ito ng isang hindi nakikitang espada na kumikilos sa napakabilis na paraan kung saan wala ni isa sa kanila ang nakapansin kung paano sila pinatay. Maging ang kanilang malakas na mandirigmang si Wu ay sumubok ding lumaban ngunit sa kabila ng kanyang lakas ay napatay lamang siya ni Ming sa isang suntok. Dahil dito ay lalo pang kinabahan ang patriarch at hindi makapaniwala sa kanyang narinig dahil kahit ang kanilang Great Emperor noong kaedad ni Ming ay hindi kayang pumatay ng isang martial god sa iisang suntok kaya napagtanto niyang may kakaibang nangyayari.
Muling ipinakita ang loob ng virtual world kung saan naroon si Ming kasama ang invisible sword na tila nasisiyahan sa naging resulta ng laban. Ipinahayag ng invisible sword ang kanyang kagustuhang purihin dahil sa bilis at husay ng kanyang pagpatay sa napakaraming kalaban nang hindi man lamang nila napansin habang ang ilan ay nakatakas ngunit ang karamihan ay kanyang napatay. Gayunpaman ay nanatiling seryoso si Ming at ipinaliwanag na hindi pa ito ang tamang oras para sa papuri dahil marami pa silang kailangang harapin at tiyak na may darating pang ibang grupo upang patayin siya. Habang siya ay nakatayo ay biglang dumating ang apat na mandirigma at agad niyang napansin na tatlo sa mga ito ay mula sa Holy Pool Sect habang ang isa ay hindi niya kilala. Nakilala niya ang tatlo na sina Zhou Daohuang, Liu Piao at si Gang Yangju na dati na niyang nakalaban sa araw ng birthday celebration ng Second Princess. Nagulat si Ming sa kanilang pagdating at agad na kinwestiyon kung bakit sila naririto gayong dati na niya silang natalo. Ngunit hindi ito pinansin ni Gang Yangju at sa halip ay ipinahayag na kalimutan na ang nakaraan dahil ang layunin nila ngayon ay kunin ang kanyang bangko at kung ibibigay niya ito sa kanilang Holy Pool Sect ay palalayain siya ngunit kung hindi ay papatayin nila siya kaya kailangan niyang pumili agad. Binalingan ni Ming si Liu Piao at tinanong kung sumama rin ba ito sa kanila upang patayin siya at sa halip na direktang sumagot ay itinuro ni Liu Piao ang ikaapat na mandirigma at ipinaalala na kasama nila ang isang master mula sa Origin Shenhai Holy Land na kayang pumatay sa kanya kung hindi siya susunod. Sa sandaling yun ay napaisip si Ming at napagtanto na tila ipinapakilala lamang siya ni Liu Piao sa tunay na banta sa kanilang harapan at malinaw na ang taong yun ay nagmula sa Origin Shenhai na isa sa apat na dakilang lihim na lugar kaya tiyak na napakahirap nitong kalabanin. Ngunit kasabay nito ay nagtataka rin ang ating bida kung bakit magkasama ang mga tao mula sa dalawang Holy Land na kilalang hindi nagkakasundo kaya lalo nitong pinatindi ang kanyang pag-iingat sa sitwasyon. Sa simula ng tagpong ito ay hinarap ni Ming ang grupo at ipinakita ang kanyang katatagan habang sinasabi na kung ang pakay nila ay ang kanyang bangko ay hindi niya ito ibibigay sa ganitong paraan at kung nais nilang lumaban ay huwag na silang mag-aksaya ng oras at agad siyang harapin. Lumapit ang master at mahinahong ipinahayag na hindi na kailangang magalit dahil maaari naman nilang resolbahin ang lahat sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at ipinaliwanag na ipinadala siya ng kanyang guro hindi upang pumatay kundi upang makipag-usap at makipagkumpetensya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Baiyun at sinabi na dumating siya ayon sa utos ng kanyang guro upang hamunin si Ming sa isang paligsahan kung saan kung siya ang mananalo ay ibibigay ni Ming ang 10% ng bahagi ng kanyang bangko at tuturuan din siya kung paano ito patakbuhin ng maayos. Pagkarinig nito ay lalong nagulat si Ming at hindi niya inaasahan na maging ang isang makapangyarihang guro mula sa Origin Shenhai ay magkakaroon ng interes sa kanyang bangko kaya napatanong siya kung bakit napakalaki ng atensyon na natatanggap ng kanyang bangko. Ipinaliwanag ni Baiyun na ang bangko ni Ming ay hindi lamang mahalaga sa kanilang mundo kundi maging sa ibang mga realm at maraming beses na itong pinuri ng kanyang guro kahit hindi ito nangangailangan ng pera dahil kinikilala nito ang kahusayan ng sistema ng bangko ni Ming at naniniwala itong kung palalawakin ito sa ibang mundo ay magdudulot ito ng napakalaking kita. Matapos marinig ito ay agad na nag-isip si Ming at naglatag ng ibang mungkahi kung saan sa halip na maglaban ay maaari silang magtulungan at tutulungan pa niyang palawakin ito sa ibang mundo upang maging magkapareha sila. Sa kanyang isipan ay nakita niya ang napakalaking oportunidad dahil kung susuportahan siya ng guro ni Baiyun at makikipagsanib ang Origin Shenhai ay maaari niyang mapalawak ang kanyang bangko sa iba't ibang mundo at sa apat na sacred lands na magdadala ng napakalaking kita. Ngunit tinanggihan ito ni Baiyun at ipinaliwanag na hindi pinapayagan ng kanyang guro ang ganoong kasunduan ng walang paligsahan dahil alam nito na si Ming ay may taglay na kapangyarihan ng karma at kung basta sila makikipagkasundo ay maaaring madamay sila rito kaya nais nilang iwasan ang direktang pagkakaugnay. Ipinaliwanag ni Ming na kahit maglaban sila ay magkakaroon pa rin ng koneksyon sa pagitan nila dahil ang kanilang mga kapalaran ay magtatagpo pa rin sa hinaharap. Dahil dito ay naglatag si Baiyun ng isang mas kapaki-pakinabang na alok kung saan ipinaliwanag niya na pareho silang nasa antas ng martial master sa loob ng lugar na ito kaya kung siya ang matalo ay ipapakita nila ang landas kung paano mabilis na maging isang martial god upang kahit sino man ang manalo ay parehong makikinabang at walang tunay na matatalo. Narinig ito ni Bame Ing at agad nitong iminungkahi na tanggapin ni Ming ang hamon dahil ang landas patungo sa pagiging isang martial god ay napakahirap at ayon sa kanyang nalalaman ang sinumang makasunod sa landas na ito ay maaaring umabot sa antas ng Divine God kaya isang napakagandang oportunidad ito upang mas mapabilis ang kanyang paglakas.
Maging si Invisible Sword ay labis na natuwa sa alok at kinilala na ito ay isang napakagandang pagkakataon para kay Ming na hindi dapat palampasin. Ipinaliwanag na ang landas patungo sa pagiging isang ganap na god ay nagbubukas lamang isang beses sa loob ng 10,000 taon at sa pagkakataong ito ay muling lalabas ang naturang landas. Gayunpaman hindi pa rin alam ni Ming kung saan eksaktong matatagpuan ang nasabing landas at ayon sa kanyang nalaman tanging ang mga martial gods mula sa Shenhai lamang ang may kakayahang magbigay o magpakita ng direksyon patungo rito. Dahil dito malinaw sa kanya na kung sakaling mapalampas niya ang pambihirang pagkakataong ito wala na siyang ibang magagawa kundi ang maghintay muli ng panibagong 10,000 taon bago muling lumitaw ang tsansa na ito. Bukod pa rito ipinaabot din sa kanya na sa oras na matagpuan niya ang landas na ito at magsimula siyang tahakin ito ang kanyang lakas ay lalago ng napakabilis hanggang sa marating niya ang antas ng isang tunay na martial god. At hindi lamang ito, kapag tuluyan niyang narating ang pinakadulo ng landas may posibilidad pa na maabot niya ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ang pagiging pangunahing tagapangalaga ng buong mundong ito. Pagkarinig ng lahat ng ito lalong naguluhan si Ming. Hindi niya maunawaan kung anong klaseng landas ang tinutukoy at kung paano posible na ang isang tao ay maaaring maging pangunahing god ng buong mundo. Sa puntong ito nagsalita si Invisible Sword at ipinaliwanag na kahit siya mismo ay wala ring sapat na kaalaman tungkol sa misteryosong landas na ito. Idinagdag pa niya na hindi niya alam kung sino ang lumikha ng landas na ito o kung saan ito tunay na nagmula. Subalit isang bagay ang malinaw, ang unang makakarating sa pinakadulo nito ang siyang magiging ganap na god. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag na ito tuluyan nang nagpasya si Ming na tanggapin ang hamon. Walang pag-aalinlangan agad niyang ipinahayag kay Bai Yun na handa na siyang makipaglaban at tinatanggap na niya ang kanilang kasunduan. Kaagad namang pinakawalan ni Bai Yun ang kanyang kapangyarihan ipinapakita ang kanyang lubos na kahandaan para sa darating na labanan. Samantala napansin ni Gang Yangju ang biglaang paglabas ng napakalakas na enerhiya at agad niyang ipinaliwanag na ito ay isang orihinal na divine skill mula sa Origin Shenhai. Ayon sa kanya sa sandaling kumilos ang kapangyarihang ito ilalabas nito ang tunay nitong anyo upang direktang harapin si Ming kahit na ang kabuuang lakas nito ay kasalukuyang limitado lamang sa loob ng lugar na kanilang kinaroroonan. Lumapit si Ming at buong kumpiyansang ipinahayag na sa pamamagitan ng kanyang sariling likas na lakas ay kaya niyang makipagsabayan sa laban at hinding-hindi siya magpapahuli sa kanyang kalaban anuman ang mangyari. Ramdam sa kanyang tindig ang matinding determinasyon at paniniwala sa sarili habang hinaharap ang paparating na sagupaan. Sa kanilang unang banggaan agad na nagsalpukan ang kanilang mga kamao at mula rito ay sumabog ang isang napakalakas na shockwave na kumalat sa buong paligid. Dahil sa tindi ng enerhiyang pinakawalan agad na sira ang lupa sa ilalim nila tila hindi kayang tiisin ang bigat ng kanilang lakas na naglalaban. Lubos na nagulat si Zhou Dao Huang sa ipinakitang kapangyarihan ni Ming dahil sa huling pagkakataon na nagharap sila malayo pa ito sa ganitong antas ngunit ngayon ay malinaw na kitang-kita ang napakabilis na paglago ng kanyang lakas na tila ba lumampas na sa inaasahan ng sinuman. Maging si Gang Yangju ay hindi nakapagpigil ng paghanga. Kinilala niya ang kakaibang talento ni Ming sapagkat sa kabila ng parehong lakas at kasanayan ng iba nagawa pa rin itong higitan ang karamihan at para sa kanya walang duda na si Ming ay isang tunay na henyo na bihirang makita. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban ang paligid ay unti-unting nasisira dahil sa walang humpay na banggaan ng kanilang mga puwersa. Bawat galaw at bawat atake ay nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak at sa gitna ng kaguluhang ito napagtanto ni Ming sa kanyang isipan na ang kanyang kalaban ay hindi basta-basta. Dahil dito nauunawaan niyang kailangan niyang ilabas ang kanyang buong lakas kung nais niyang manalo sa laban na ito. Sa kalagitnaan ng kanilang sagupaan ipinahayag ni Bai Yun ang kanyang kakaibang kakayahan, ang kapangyarihang sumipsip ng anumang enerhiya mula sa paligid at gawin itong bahagi ng kanyang sariling lakas at dahil dito habang tumatagal ang laban lalo siyang lumalakas at nagiging mas mapanganib na tila ba ang mismong kapaligiran ay nagsisilbing sandata niya. Sa kabila nito hindi nagpaapekto si Ming at sa halip lalo lamang tumindi ang kanyang determinasyon at ipinakita niya ang kanyang matibay na kalooban habang naghahanda siyang ilabas ang kanyang buong lakas handang ipakita kung ano ang tunay niyang kapangyarihan. Sa isang malakas at walang pag-aatubiling pag-atake pinakawalan ni Ming ang buong lakas ng kanyang kamao at direktang tinamaan si Bai Yun. Gayunpaman sa halip na tuluyang mapabagsak umatras lamang si Bai Yun habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi na tila ba ipinahihiwatig na maaaring pagsisihan ni Ming ang maagang paggamit ng kanyang buong lakas sa laban na ito.
Sa sandaling tumama ang suntok ay agad na sinalag ni Baiyon ang atake at ginamit ang kanyang kakayahang sumipsip ng enerhiya kung saan hindi lamang ang lakas mula sa paligid ang kanyang kinukuha kundi pati ang enerhiya ni Ming kaya lalo pa niyang pinalakas ang sarili bago ito ibinalik bilang isang mas malakas na pag-atake. Sa isang napakalakas na suntok ay tinamaan si Ming at napaatras habang ang lupa sa paligid ay muling nabasag dahil sa tindi ng epekto ng kanilang labanan. Umatras sina Zhou Daohuang at Liu Piao matapos maramdaman ang tindi ng banggaan at ipinahayag na bagamat pareho silang nasa antas ng martial master ay ang lakas ng suntok ni Baiyun mula sa Origin Shanghai ay higit pa sa karaniwang antas kaya tila dehado si Ming sa laban. Ngunit nang masdan ni Baiyun ang sitwasyon ay napansin niyang hindi pa man lamang gumagalaw si Ming mula sa kanyang kinatatayuan kaya nagduda siya sa naging conclusion. Sa sandaling yun ay nakita nila na ginagamit ni Ming ang Buddha's Nine Seals technique at dahil sa lakas ng Buddha's field ay nagawa niyang harangin ang napakalakas na suntok ng kanyang kalaban. Nang gamitin ni Ming ang kakayahang Buddha's Immovable Seal ay nagulat si Baiyun sa ipinakitang teknik at agad niyang kinilala na si Ming ay may taglay ding kapangyarihan ng Buddhist heritage. Hindi ito agad naintindihan ni Ming kaya tinanong niya kung may ganitong kapangyarihan din ba ang kanyang kalaban at bilang tugon ay ipinahayag ni Baiyun na mayroon din siyang ganitong lakas kaya nagpa siya itong gamitin ang kanilang Buddhist techniques sa laban. Agad na pinakawalan ni Baiyun ang kanyang kapangyarihan at mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking anyo na kahawig ng isang demonyo na hindi maituturing na anyong Buddha ngunit naglalaman ng matinding enerhiya. Inilunsad ng malaking anyong yon ang isang malakas na pag-atake patungo kay Ming ngunit agad itong sinalubong ng ating bida gamit ang kanyang sariling teknik kung saan inilabas niya ang isa sa kanyang 6 na mudra at pinakawalan ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang palad. Sa lakas ng pag-ataking yun ay agad na nawasak ang anyong nilikha ni Baiyun at hindi nito kinaya ang impact kaya napaatras ito habang dumudugo at nawalan ng balanse. Hindi sinayang ni Ming ang pagkakataon at agad siyang sumugod pasulong at sunod-sunod na pinakawalan ang kanyang mga suntok sa dibdib ng kanyang kalaban na nagdulot ng matinding pinsala hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Sa kabila ng pagbagsak nito ay nagpatuloy pa rin si Ming sa pag-atake hanggang sa mapilitang sumuko si Baiyun at aminin ang kanyang pagkatalo. Agad na tumigil si Ming at hiningi ang kapalit ng kanilang kasunduan kung saan nais niyang malaman kung paano makapasok sa landas patungo sa pagiging isang ganap na god at kung mayroong espesyal na token na kinakailangan. Tumayo si Baiyun at ipinaliwanag na kung hindi ginamit ni Ming ang kanyang Buddhist at Taoist techniques ay maaaring bumalik sa kanya ang epekto ng kanyang sariling lakas dahil sa kakayahan nitong sumipsip ng enerhiya at kung sa tunay na mundo sila naglaban ay hindi niya kayang makipagsabayan dahil siya ay nasa antas ng martial lord habang si Ming ay nasa martial master pa lamang. Gayunpaman ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at inilabas ang isang token na ibinigay niya kay Ming bilang tanda ng katuparan ng kanilang kasunduan at bilang susi upang makapasok sa landas patungo sa pagiging isang martial god. Matapos makuha ang token ay hinarap ni Ming ang 3 mandirigma at tinanong kung nais pa ba nilang ipagpatuloy ang laban ngunit agad nilang kinuha si Baiyun at umatras habang nagbitiw ng mga banta para sa susunod nilang pagkikita. Labis na nagalit si Liu Piao at ipinahayag ang kanyang galit dahil sa nakaraang pangyayari at nangakong hindi niya ito palalampasin kaya umalis silang dala ang kanilang pagkatalo. Naiwan si Ming na masaya dahil sa kanyang nakuha at ipinakita ang kanyang kumpiyansa na handa niyang harapin ang sinumang lalaban sa kanya sa hinaharap. Sa kanyang pananatili roon ay muli na namang may mga bagong master na lumitaw sa kanyang harapan at malinaw na ang mga ito ay dumating upang patayin siya. Lahat ng mga mandirigmang dumating ay iisa lamang ang sinasabi at iyon ay ang ipasaniming ang kanyang bangko sa kanila at kahit ang mga mababang antas na mandirigma ay ganoon din ang hinihingi. Nang makita ang napakaraming kalaban ay malakas na tumawa si Ming at napagtanto na lahat ng ito ay nagtipon upang siya ay labanan ng mag-isa at agawin ang kanyang bangko. Sa gitna ng kanyang pagtawa ay kinausap ni Ming ang kanyang merit monument at humiling ng 1,000 soul-slaying talismans upang tuluyan niyang mapatahimik ang mga kaluluwa ng lahat ng dumating upang pumatay sa kanya. Sa isang iglap ay ibinigay sa kanya ang napakaraming talisman at matapos makuha ang mga ito ay inutusan niya ang kanyang merit monument na pagsamahin ang mga talisman sa kanyang sariling katawan at dugo upang sa bawat suntok niya ay automatikong mag-activate ang mga ito. Agad na naisakatuparan ng utos at naging bahagi ng katawan ni Ming ang mga talisman kaya hindi na niya kailangang ihagis ang mga ito dahil ang sinumang kanyang tamaan ay agad na mamamatay.
Nang makita ito ng mga nakapaligid na master ay nagsimula silang natawa at napagtanto na tila nawala na ng katinoan si Ming dahil sa dami ng kanyang inilabas na talisman at sa kabila ng nag-iisa lamang siya at umaasa pa na kaya niyang harapin silang lahat. Ngunit buong kumpiyansa na hinarap ni Ming ang kanilang mga pagdududa at ipinahayag na sa araw na ito ay mamamatay silang lahat sa kanyang kamay. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga kalaban at sabay-sabay silang sumugod upang umatake ngunit agad na pinakawalan ni Ming ang kanyang invisible sword na kumilos sa napakabilis na paraan at dumaan sa katawan ng bawat isa nang hindi man lamang nila nakita. Nalito ang mga kalaban dahil hindi nila maunawaan kung anong uri ng pag-atake ang tumatama sa kanila habang isa-isa silang bumabagsak at kasabay ng kanilang pagkamatay ay tuluyan ding nawawasak ang kanilang mga kaluluwa dahil sa epekto ng mga talisman. Sa gitna ng kaguluhan ay may ilang malalakas na martial god na gumamit ng kanilang mga espesyal na teknik tulad ng Infinite Thunder, 10,000 Evil Palm at Burning Fist Kung Fu upang subukang pigilan si Ming. Nanatiling matatag si Ming at agad niyang ginamit ang kanyang espesyal na suntok na Absolute Power Breaking Force kung saan sa isang pag-atake ay pinakawalan niya ang napakalakas na shockwave na agad sumira sa lahat ng kalaban sa kanyang harapan pati na rin sa lupa na kanilang kinatatayuan.